Ang kabias ng Egyptian. Ang sinaunang kasaysayan ng Egypt ay kadalasang inahati sa mga panahong batay sa dinastiya ng nagaharing Pharaoh. Ang Pharaoh ang tumayong pinuno at hari ng sinaunang Egypt at itinuring ding isang Diyos na taglay ang mga lihim ng langit at lupa. Para sa mga Pharaoh, sila ang tagapagtanggol sa kanilang nasasakupan. Sa pangkalahatan, maituturing na kontrolado ng isang Pharaoh ang lahat ng aspekto ng pamumuhay ng mga sinaunang Egyptian. Kabilang sa kanyang mga tungkulin ang pagsasaayos ng mga irigasyon, pagkontrol sa kalakalan, pagtatakda ng mga batas, pagpapanatili ng hukbo at pagtiyak ng kaayusan sa Egypt. Ang mga scholar na nag-aral ng kasaysayan ng Egypt ay tinatawag na mga Egyptologists. Batay sa ilang tala, mahati ang kronolohiya ng kasaysayan ng Egypt sa sumusunod na pagpapanahon. Nang ibabaw ang bawat dinastiya hanggat hindi ito napatatalsik o walang tagapagmana sa trono. Ang mga petsa ng mga pangyayari sa kasaysayan ng Egypt ay patuloy pa ring paksa ng mga pananaliksik kaya di pa maitakda ang tiyak na petsa. Pre-dynastic period, nauna sa 3100 BCE. Ang mga sinaunang Egyptian ay namuhay sa mga pamayanang malapit sa Nile. Tulad ng mga panirahang matatagpuan sa Mesopotamia, ang mga ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga lokal na pinunong may kontrol sa pakikipagkalakalan. Ang mga eskribano ay nakapaglinangding ng kanilang sariling sistema ng pagsulat na tinatawag na hieroglyphics. Hieroglyphics, ito ay isang sistema ng pagsulat ng nangangahulugang sagradong ukit sa wikang Greek. Ang sinaunang panulat na ito ay naging mahalaga sa pakikipagkalakalan at pagtatala ng mga kaganapan. Nomes, malalayang pamayanan. Ang mga ito ay nagsilbing batayan ng mga binuong lalawigan ng mga sinaunang estado ng Egypt. Nomads, mga pinuno ng nomes. Unti-unting nagbuklod ang mga ito para lumikha ng isang estado sa Nile upang makabuo ng mas malaking panrelihiyong pagkakakilanlan. Early Dynastic Period, una at ikalawang dinastiya, 3100 hanggang 2670 BCE. Dalawang kaharian ang nabuo sa kahabaan ng Nile, ang Upper Egypt at Lower Egypt. Noong 3100 BCE, isang pinuno ng Upper Egypt sa katauhan ni Menes ang sumakop sa Lower Egypt na nagbigay daan upang mapag-isa ang lupain sa mahabang panahon. Menes, isa sa mga pinakaunang pero sa panahon ng mga unang dinastiya ng Egypt. Maliban sa pagkakaroon ng isang pinag-isang pangangasiwa, nagtalaga rin siya ng mga gobernador sa iba't ibang lupain. Ang Memphis ay naging kabisera ni Menes. Old Kingdom, ikatlo hanggang ika-6 na dinastiya, 2670 hanggang 2150 BCE. Tinawag itong panahon ng pyramid. Sa panahong ito ay nagsimula ang pagtatayo ng mga piramide sa Egypt na nagsilbing libingan ng mga pharaoh. Ang mga pyramids na ito ay nagsilba ring monumento ng kapangyarihan ng mga pharaoh. Ang pagtatayo ng mga ganitong uri ng estruktura ay nangangailangan ng husay mula sa mga arkitektong nagdisenyo, gayon din sa libu-libong taong nagtayo nito. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang Great Pyramid ni Khufu at Cheops sa Giza. Pepys II, kahuli-hulihang pero ng ika-6 na dinastiya. Pinaniniwala ang namuno sa loob ng 74 na taon, ang pinakamatagal na naghari sa kasaysayan ng daigdig. Siya ay 6 na taong gulang lamang nang maupo sa trono at namatay sa edad na 100. First Intermediate Period, ika-7 hanggang ika-11 dinastiya, 2150 hanggang 2040 BCE. Sa panahon ng 2160 BCE, tinangka ng mga panibagong pharaoh na pagbuklurin muli ang Lower Egypt mula sa kabisera nitong Heracleopolis. Sa kabilang dako, ang kanilang mga katunggali sa Tebes ay binuo naman ng Upper Egypt. Dulot nito, nagsagupuan ang dalawang magkaribal na dinastiya sa Egypt. Ang mga pinuno mula sa Heracleopolis ay nagbula sa linya ng mga pharaoh na si Aktoy, samantalang ang unang 4 na pinuno mula sa Tebes ay pinangalan ng Imhotep o Antep.
Middle Kingdom, ika-12 at ika-13 dinastiya, 2040 hanggang 1650 BCE. Ang kaguluhang politikal ay nagtapos ng manungkulan si Mentuhotep. Sa mga sumunod na naghari, napag-isa muli ang lupain. Nalipat ang kabisera sa Lower Egypt. Senusret o Sesostris I, nakipagtunggali siya sa bahaging Nubia. Senusret o Sesostris III, ipinagpatuloy niya ang kampanya sa Nubia. Sa una ring pagkakataon, tinangka niyang palawakin ang kapangyarihan ng Egypt hanggang Syria. Amenemhet II, pinakamahusay na pinuno ng gitnang kaharian na namuno sa loob ng 34 na taon. Kaguluhan at pagdating ng mga Hyksos ang namayani sa panahong ito. Ang katagang Hyksos ay nangangahulugang mga prinsipe mula sa dayuhang lupain. Second Intermediate Period, ika-14 hanggang ika-17 dinastiya, 1650 hanggang 1550 BCE. Ayon sa mga tala, ang ika-13 dinastiya ay nagkaroon ng 57 na hari. Ito ay nagpapahiwatig ng kawalan ng kapanatagan at katatagan sa pamamahala. Ang pangingibabaw ng dinastiya ng mga Hyksos noong ika-16 na dinastiya na tinawag na Great Hyksos Dynasty ay nagtapos sa pag-usbong ng ika-17 dinastiya. Ang mga pinuno ng ika-17 dinastiya ay nagawang mapatalsik ang mga Hyksos mula sa Egypt. New Kingdom, ika-18 hanggang ika-20 dinastiya, 1550 hanggang 1070 BCE. New Kingdom ang itinuturing na pinakadakilang panahon ng kabias ng Egypt. Tinawag din itong bilang Empire Age. Panahon ito ng agresibong pagpapalawak ng lupain ng Egypt sa kamay ng malalakas na mga piro. Ang ilan sa mga kilalang piro ng panahong ito ay sina Thutmose II, Thutmose III, Amenophis III at Ramesses II. Reyna Hatshepsut, asawa ni Thutmose II, ay kilala rin bilang isa sa mahuhusay na babaeng pinuno sa kasaysayan. Amenophis III o Akhenaton, tinangka niyang bawasan ang kapangyarihan ng kaparian sa pamahalaan, gayon din ang paniniwala ng mga tao ukol sa pagsamba sa maraming Diyos. Tutankhamen, humalili sa pamumuno kay Akhenaton sa edad na 9 na taon. Ramesses II, isa sa mahuhusay na pinuno ng bagong kaharian. Sa loob ng 20 taon, kinalaban niya ang mga Hittite mula sa Asia Minor na unti-unting pumapasok sa silangang bahagi ng Egypt. Pinaniniwalaang ang exodus ng mga Israelita o Pew mula sa Egypt ay naganap sa panahon ng kanyang pamamahala. Third Intermediate Period, ika-21 hanggang ika-25 dinastiya, 1070 hanggang 664 BCE. Ang ika-21 dinastiya na tinawag din bilang Tanites ay pinasimula ni Mendes ng Lower Egypt. Ang dinastiyang ito ay mapapalitan ng mga hari mula sa Libya na magpapasimula naman ng ika-22 na dinastiya. Shoshenq I, unang pinuno ng ika-22 dinastiya, isang general sa ilalim ng nagdaang dinastiya. PI, sumalakay siya pahilaga ng Egypt upang kalabanin ang mga nangibabaw sa delta ng Nile. Umabot ang kanyang kapangyarihan hanggang sa Memphis. Nephnakte, katunggali ni Phai, na sumuko ngunit kalaunan ay pinayagang mamuno sa Lower Egypt. Sinimulan niya ang panandaliang ika-24 na dinastiya. Last period, ika-26 hanggang ika-31 dinastiya, 664 hanggang 330 BCE. Sa Medicus, sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagawa niyang pagbuklurin ang Middle at Lower Egypt na nagpasimula ng ika-26 na dinastiya. Nakontrol niya ang buong Egypt noong 656 BCE. Apris, sa ilalim ng kanyang pamamahala, isang hukbo ang ipinadala upang tulungan ang mga taga-Libya na puksain ang kolonya ng Greece na Cyrene. Natalo sila sa labanan at nagdulot ito ng kaguluhang sibil na humantong sa paghalili sa kanya ni Amasis II. Sa kanyang pagkamatay noong 526 BCE,
Ang Egypt ay napasakamay ng mga Persian. Cambyses II, pinuno ng mga Persian na naging unang hari ng ika-27 na dinastiya. Ika-30 dinastiya. Ito ang kauli-hulihang tala ng dinastiyang Egyptian na numuno sa kanilang lupain. Ang panandaliang pagbalik ng mga Persian sa kanilang lupain ay tinawag ding ika-31 na dinastiya. Alexander the Great. Sinakop niya ang Egypt taong 332 BCE at ginawa itong bahagi ng kanyang imperyong Hellenistic. Ptolemy. Kaibigan ni Alexander na umalili sa kanya nang siya ay pumanaw. Isa siyang general at naging satrap o gobernador ng lupain. Itinalaga niya ang sarili bilang hari ng Egypt at pinasimula ng panahong Ptolemaic. Cleopatra VII, kauli-hulihang reyna ng Ptolemaic Dynasty. Pamana ng kabias ng Egyptian. Ang kalendaryo na may 365 na araw sa isang taon na hinati sa 12 buwan ay mula sa mga sinaunang Egyptianong astronomo noong 424 BCE. Ginawa nila ito upang masubaybayan ang paghaba ng Nile. Nabuo ang sistemang panulat ng mga sinaunang Egyptiano na tinatawag na hieroglyphics o hieroglipiko noong 3000 BCE. Ito ay binuo ng mga salitang hiero, isang salitang Griego na nangangahulugang sagrado o banal, at life na ang ibig sabihin ay paglililok. Unang ginamit ng mga pari sa mga ritual ang hieroglipiko. Binubuo ito ng mga ideogramo at ponogramo. Mayroon itong 24 na simbolo at ang bawat isa ay may tig-isa-isang titik na katinig. Bukod sa 24 na simbolo, mayroon pang 80 simbolo na may tig-2 katinig. Ang mga piramide, ang kauna-unahang monumentong bato na nananatili pa hanggang sa kasalukuyan. Ang pinakamalaking piramide ay ang piramide ni Khufu o Cheops na nasa Giza. Ang pagkakaimbento ng papel mula sa dahon ng halamang papyrus ay nagmula rin sa mga sinaunang Ehipsyano. Ang mummification o proseso ng pag-eembalsamo ay nagsimula noong 2600 BC sa ilalim din ng pamumuno ni Khufu. Natagpuan ang pinakalumang mummy sa medium ni Sir Flinders Petrie na tinatayang inembalsamo noong panahong iyon. Ang mastaba ay mga naunang bersyon ng piramide. Una itong itinayo sa panahon ni Haringer noong 2900 BCE. Naimbento rin ng araro sa panahong ito. Pagtatayo ng malaking imbakan ng tubig na tinawag na payong na nagtustos ng tubig sa panahon ng tagtuyot. Ginagamit pa rin hanggang ngayon ang sistemang ito ng irigasyon. Amarna art noong panahon ni Ignaton na nagpapahalaga sa pagiging makatotohanan ng mga bagay na inilalarawan.